Inihayag ng Department of Foreign Affairs na kahit hindi habang buhay na pagkakakulong ay hindi naman naabsuelto ang kaso ng minor de edad na pumatay kay Julie B. Ranara. Inihayag ni Yusek Eduardo de Vega ng Department of Foreign Affairs na hindi pa nila hawak ang detalye ng desisyon ng Korte sa Kuwait kaugnay sa pagpaslang ng menor de edad kay Julie B. Ranara. Sa public briefing araw ng Biyernes, sinabi ni Yusek de Vega na advance information lang ang ibinigay sa kanila ng Embahada ng Pilipinas at wala pa ang copy of decision. Tapos hinihintay natin yung kopya ng final decision. Hinihintay natin yung report ng Embahada kasi meron pa dyan dapat yung financial damages. Well, hindi pa natin alam, no? Ang alam lang natin, from the beginning, hindi naman talaga pwedeng full life imprisonment o what dahil nga sa pagiging minor de edad ng akusado, no? Mas mababa ang naging parusa ng Juvenile Court ng Kuwait dahil sa pagiging menor de edad ng akusado at may 30 araw ito para iapela ang kanyang naging hatol. Ayon din kay De Vega, siya mismo ang opisyal na nagparating sa naiwang pamilya ni Ranara sa naging desisyon ng korte. Aminado din ang opisyal sa umpisa parang hindi sapat ang hustisya sa ina ni Julie B. ang naging desisyon ng korte. Pero nang ipinaliwanag ito sa pamilya na hindi na absuelto ang kaso kahit menor de edad ang akusado at agad namang umaksyon ng Kuwaiti government, ay nagpapasalamat pa rin ang mga pamilya ni Ranara. Handa sila makipanayam sa kanila para sabihin nila ano yung expression sila. Pero as a general rule, mabuti naman, natutuwa naman sila na merong hatol. Wala pa ring natatanggap na financial damages o compensation mula sa dating employer ni Julie B. ang pamilya ni Ranara. Anya sa ngayon, ang mga tulong mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno ang natatanggap ng pamilyang Ranara. Iniintay natin yung decision kasi dapat mayroong yung damages, dapat mayroon yung hatol, yung decision. Kailangan may kasama yon indication kung magkano kailangan bayaran ng akusado o sa kabila nito, nagpapasalamat naman ang gobyerno ng Pilipinas sa mabilis na pag-aksyon ng Kuwaiti authorities sa kaso ni Ranara at nabigyan na ng hustisya ang pagkamatay ng OFW. Bukod sa DFA, pinuri rin ng OFW party list ang mabilis na aksyon ng Kuwaiti government. Ayon kay OFW Party List Representative Marisa Del Mar Magsino, umaasa sila na ang hustisyang nakamit sa pamamagitan ng desisyon ng korte ay kahit papaano ay maibsan ang sugat na dinadala ng naiwang pamilya ni Julie B. Kailangan din anya mga pangunahing reforma sa pamamagitan ng mas matibay na mga bilateral na kasunduan na dapat isali sa mga kontrata, isang sistema para sa pagliligtas sa mga manggagawang nasa kagipitan at pag-iimbestiga sa mga pang-aabuso at pagkamatay ng mga manggagawang Pilipino abroad. Welcome naman para kay Kabayan Party List Congressman Ron Salo ang paghatol sa pumaslang kay Julie B. Pinuri niya rin ang Kuwaiti courts sa kanilang pangako sa pagtataguyod ng tuntunin ng batas at pagtiyak na mananaig ang hustisya. At the same time, umasa rin po tayo na magiging done po ito para ma-dissuade yung mga ibang employers na mga kapwa-kababayan po natin na hindi nila pwedeng i-take for granted ang ating mga kababayan sapagkat tao rin po sila na mayroon po silang buhay, mayroon pong hustisya na mag-aantay kung ano man po yung gagawin po nilang pang-abuso sa mga kababayan po natin. Sa isang Twitter post ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay pinuri niya rin ang Philippine Embassy sa Kuwait, Department of Migrant Workers at Kuwaiti government sa patuloy na pagpupursigi para makamit ang hustisya sa pagkamatay ni Julie B. Ranara. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Charolay Taguulat, SMNA News.